Kamusta mga kababayan sa Pilipinas, US, Canada, Saudi, Dubai at sanmang sulok ng mundo? Alam nyo ba, sa Senado parang teleserye ang drama, pero mas magugulo, no? Si Senador Rodante Marcoleta biglang nag-trend. Hindi kami kaalyado ng Duterte Black. Pero teka, bakit parang nag-iba ang tono? Ingrato ba? O baka naman may mas malalim na dahilan? Sa susunod na ilang mga minuto, sasagutin natin yan mga kababayan. Diretso, walang paligoy-ligoy at may konting ngiti para hindi kayo maumay. Kami, ang political, Pulse, Pinoy Political Pulse, #WalkWithDan. At ang misyon natin, linawin ang gulo ng politika para sa kabataan at mga OFW na gustong-gusto ng chismis, intellectual discourse. Ngayon, tatalakayin natin ang Duterte Black, si Marcoleta at ang mga intriga sa Senado. Target natin, 100,000 subscribers bago matapos ang 2025. Kaya i-hit na ang subscribe button, i-like, i-share sa mga kaibigan sa Quezon City, Davao, Dubai at Toronto. Kung gusto nyo suportahan kami, magpadala ng super thanks please para naman may pangkape kami habang nagtitipa ng ganitong bahagi ng script. Okay, nako, bakit nag-iba ang tono ni Marcoleta? Totoo bang hindi na sila kaalyado ng Duterte Black o diskarte lang ito? Sasagutin natin yan gamit ang mga facts, kwentong may punchline at malalim na pagsusuri na tatago sa puso ng mga Pinoy sa New York, Sydney at Riyadh. Pero bago yan, pakinggan natin ang dalawang panig para fair, para credible at para hindi tayo makancel. Kung first time mo rito, subscribe na. I-comment ang ingrato ba? Kung sa tingin mo ay may plot twist ang episode ito. At sa mga kababayan sa Hong Kong, Singapore at Qatar, i-share ito sa mga kagrupo nyo sa Viber para updated sila sa politikang Pinoy. Okay isipin nyo sa Senado 2025, parang wrestling match, no? Pero ang armas ay may mga mikropono at press releases. Si Senador Rodante Marcoleta, na kilala sa kanyang matalas na pananalita at koneksyon sa Iglesia ni Cristo, biglang nagdeklara, hindi kami kaalyado ng Duterte Black. Pero wait, di ba siya mismo ang hinintay natin na maging poster boy ng Duterte loyalist sa Senado? Bakit parang breakup song ang peg? Noong 2025 elections, si Marcoleta kasama sina Bato de la Rosa, Bongo at Robin Padilla ay mga pangunahing kandidato ng Duterte camp. Ang Vice President na si Sara Duterte pa nga ang nag-endorse sa kanila at nanalo si Marcoleta na ika-6 na pwesto salamat sa black voting ng INC at sa Duterte Magic. Pero ngayon, parang sinasabi niya, hindi kami, magkakaibigan lang kami. Anong ganap? Ayon sa ulat ng Rappler, noong May 2025, sinabi ni Sara Duterte na ang kanyang mga kandidato ay bubuo ng powerful and principled opposition sa Senado. Pero si Marcoleta, bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee, parang gustong mag-solo. Bakit? Narito ang dalawang panig. Ang sabi ni Marcoleta, hindi naman daw talaga sila kaalyado ng tradisyonal na sentido. Ang Duterte Black ay may sariling agenda, pagsulong ng federalismo, proteksyon sa mga Duterte policies tulad ng drug war at paglaban sa Marcos administration kapag kailangan. Pero bilang INC member, si Marcoleta ay may kanya-kanyang prinsipyo din. Halimbawa, ang pagsuporta sa ABS-CBN shutdown noon ay hindi lang para kay Duterte, kundi para sa interes ng INC. Kaya't ang kanyang hindi kaalyado statement ay maaaring diskarte para magkaroon ng independent image para mas malawak ang suporta sa kanya, no? Lalo na sa mga hindi pro-Duterte pero pro-INC. Ang iba naman, tulad ng ilang kolumnista sa Rappler, sinasabi na ito'y political posturing. Si Marcoleta daw ay gustong magpakita ng independence para hindi siya mabak sa Duterte narrative, lalo na't mainit ang laban sa pagitan ng Marcos at Duterte camps. Ang pag-release ng label na Duterte Ally ay maaaring para protektahan ang kanyang posisyon bilang Blue Ribbon Chairman, na isang powerful na pwesto para mag-imbestiga ng mga kontrobersiya. Kung masyado siyang makikita bilang Duterte loyalist, baka ma-question ang kanyang objectivity. Kung si Marcoleta ay nasa teleserye, baka ang linya niya ay, hindi ko kailangan ng Duterte Black dahil ako mismo ang blockbuster. Pero seryoso parang chess movie to.
Habang ang Marcos camp ay busy sa kanilang supermajority, si Marcoleta ay naglalaro ng checkmate sa pamamagitan ng pagpapakita ng sariling kulay. Pero teka, hindi kaya nagpapapansin lang siya para sa 2028 elections? Sa US at UK, ang ganitong political maneuvering ay hindi na bago. Halimbawa, sa US si Senator Mitch McConnell noon ay kilala sa pagbabago ng tono depende sa political climate. Si Marcoleta sa kanyang paraan ay parang gumagawa ng sariling brand, isang Pinoy style political chess player na gustong-gusto ng mga OFW, no? Sa Dubai at London na panoorin dahil relatable ang drama. Kung nai-enjoy mo itong pagsusuri na ito, i-like mo na yan. I-comment ang chess moves, kung sa tingin mo, diskarte lang ito ni Marcoleta. At sa mga nasa Sydney at Abu Dhabi, i-share ito sa mga kaibigan nyo, para naman updated sila sa Pinoy politics. Okay, isipin nyo, ang Duterte Black bilang isang banda. Si Bato de la Rosa ang drummer na malakas ang palo. Si Bongo naman ang bassist na tahimik pero solid. Si Robin Padilla ang vocalist na laging may action star vibes. At si Marcoleta, siyang lead guitarist na biglang nag-solo. Pero seryoso, sino nga ba ang mga Duterte Black at bakit mahalaga sila sa 20th Congress? Ang Duterte Black, mga kaibigan, ayon sa Rappler, ay binubuo ni na Senators Bongo, Bato de la Rosa, Robin Padilla at ngayon si Marcoleta. Si Senator Amy Marcos, kahit kapatid ng presidente, ay mas malapit sa Duterte camp kaysa sa kanyang kapatid. Ang kanilang layunin panatilihin ang legacy ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa drug war hanggang sa federalismo. Pero narito ang dalawang panig. Ang Duterte Black ay para sa masa, mga Pinoy na naniniwala sa tough love ni Digong. Sila ang naglalaban para sa mga pulisiyang pinaniniwalaan ng milyong-milyong botante tulad ng drug war na kahit kontrobersyal ay may suporta pa rin sa maraming probinsya tulad ng Davao at Cebu. Si Marcoleta bilang Blue Ribbon Chair ay may kapangyarihang mag-imbestiga ng mga isyong pabor sa Duterte agenda, no? Tulad ng pagprotekta sa dating Pangulo mula sa ICC. Ang kanyang hindi kaalyado statement ay maaaring para ipakita na kaya niyang maging neutral kapag nag-imbestiga na magpapalakas sa kredibilidad ng Duterte Black. Sabi ng mga kritiko tulad ng editorial sa Rappler noong 2024, ang Duterte Black ay isang grupo ng mga loyalista na handang ipagtanggol ang dating Pangulo kahit maliwanag ang mga paglabag sa karapatang pantao. Si Marcoleta sa kabila ng kanyang sinabi ay hindi talaga makakalayo, no? Hindi talaga makakalayo sa Duterte Black dahil sa kanyang kasaysayan bilang kanilang kandidato. Ang pagbabago ng tono ay maaaring para lang maiwasan ang backlash mula sa mga anti-Duterte na senador tulad ni Risa Hontiveros na matindi ang laban sa drug war. Kung ang Duterte Black ay isang pelikula, baka ang pamagat ay Fast and Furious Senate Drift. Si Marcoleta ang driver na biglang nag-swerve, pero nasa parehong kalsada pa rin sila ng Duterte Black. Ang tanong, magkaka-crash ba sila o magkaka-overtake? Sa Saudi Arabia, mga kaibigan, at Qatar, kung saan maraming OFW ang sumusubaybay sa Pinoy politics, ang Duterte Black ay may malaking suporta dahil sa imahe ni Digong bilang tatay ng bayan. Pero sa US at Canada, kung saan mas malakas ang human rights advocacy, ang Duterte Black ay madalas na kunikwestiyon. Si Marcoleta sa kanyang bagong tono ay parang sinusubukang i-appeal ang parehong audience, ang masa at ang mga kritiko. Kung Team Duterte ka, i-comment ang solid. Kung Team Marcos naman, sabihin mo, super majority. I-share ito sa mga kababayan sa Melbourne, Vancouver at Jeddah para naman ay may pag-uusapan kayo sa Zoom calls. Parang Game of Thrones sa labanan ng Marcos at Duterte. May intriga, may betrayal at may dragon. Well, figuratively, si Digong ang dragon. Mula noong 2024, mainit ng hidwaan ng dalawang pamilya. Si Rodrigo Duterte noong 2024 ay nagbanta pa nga ng ouster kay Pangulong Marcos kung ituloy ang charter change. Fast forward sa 2025, ang mga senador ng Duterte Black ay nanalo sa eleksyon na isang dagok sa Marcos Cup. Pero si Marcoleta, bakit parang ayaw niyang ma-identify sa labanang ito? Ayon sa Reuters, noong May 2025, sinabi ni Pangulong Marcos na bukas siya sa reconciliation sa Duterte family. Pero ang totoo, parang Cold War sa Senado. Narito ang dalawang panig.
Kaya ang Duterte Black kasama si Marcoleta ay hindi lang basta loyalista. Sila ang tunay na, okay? Sila ang tunay na oposisyon na nagbibigay ng checks and balances sa Marcos administration. Si Marcoleta sa kanyang bagong pwesto ay may kapangyarihan mag-imbestiga ng mga isyong maaring magpalakas ng oposisyon tulad ng mga aligasyon ng korupsyon sa Marcos Cam. Ang kanyang paglayo sa Duterte label ay maaring para mas maging credible ang kanyang mga investigasyon na magbibigay ng bentahe sa Duterte Black sa Senado. Okay? Sabi ng ilang analyst tulad ng Washington Post, ang Marcos Duterte feud ay parang tawdry soap opera. Si Marcoleta daw ang sinusubukan maging middleman para hindi siya malapit sa labanan. Pero ang mga kritiko ay nagsasabi na imposible itong gawin. Ang kanyang kasaysayan bilang Duterte alay ay hindi basta mabubura. Ang pagbabago ng tono ay maaaring para lang maiwasan ang direktang banggaan kay Marcos na may supermajority sa Senado. Kung si Marcos sa Duterte ay mag-aaway sa isang reality show, baka ang title ng ay Keeping Up with the Dynasties. Si Marcoleta naman ang producer na gustong-gusto ng drama pero ayaw ma-identify sa alinman cast. Pero seryoso mga kaibigan hindi kaya't naghahanda na siya para sa mas malaking role sa 2028? Okay, plot twist alert! Sa mga OFW sa London, Paris at Singapore, ang Marcos Duterte feud ay isang malaking usapan dahil naapektuhan nito ang imahe ng Pilipinas sa mundo. Halimbawa, ang mga issue tulad ng ICC investigation sa drug war ay nagdudulot ng tensyon sa international community. Si Marcoleta naman bilang Blue Ribbon Chair ay kailangan maglaro ng maingat para hindi ma-alienate ang mga Pinoy sa abroad na may iba't ibang pananaw. Okay, kung sa tingin mo magkakaayos pa ang Marcoses at Dutertes, i-comment ang peace. Kung hindi, sabihin mo war. I-share ito sa mga kababayan sa Los Angeles, Oakland at Doha para updated sila sa pinakamainit na balita dito sa Pilipinas. Kung ang politika ay isang laro ng Among Us, si Marcoleta ang impostor na hindi mo alam kung kaalyado o kalaban. Pero seryoso, ano nga ba ang susunod para sa kanya at sa Duterte Black? Magpapatuloy ba ang kanilang opposition stance o magbabago ulit na ang tono? Si Marcoleta bilang Blue Ribbon Chair ay may malaking kapangyarihan ngayon. Ayon sa Rappler, ang kanyang appointment ay isang strategic move ni Senate President Chis Escudero para balansehin ang Marcos at Duterte camps. Pero narito ang dalawang panig. Si Marcoleta ay maaaring gumamit ng kanyang pwesto para ituloy mga investigasyon na pabor sa Duterte Black tulad ng pagsasalungat sa Marcos policies o pagprotekta kay Digong mula sa ICC. Ang kanyang hindi kaalyado stance ay maaaring para magkaroon siya ng moral high ground sa mga investigasyon na magpapalakas sa imahe ng Duterte Black bilang tunay na oposisyon. Okay, ang mga kritiko ay nagsasabi na si Marcoleta ay hindi talaga makakalayo sa Duterte Black dahil ang kanyang suporta mula sa INC at Sara Duterte ang nagdala sa kanya sa Senado. Ang pagbabago ng tono ay maaaring pansamantala lang at kapag mainit na ang labanan, babalik siya sa Duterte fold. Ang panganib kung masyado siyang magpapakita ng independence, baka mag-alienate siya niya ang mga Duterte loyalist. Kung si Marcoleta ay nasa Survivor Philippines, baka siya ang contestant na laging nasa gitna ng kaalyado ng lahat. Pero hindi mo alam kung sino talaga ang team niya. Pero seryoso ang kanyang susunod na galaw ay magpapakita kung siya ba ay tunay na independent o isa lamang Duterte loyalist in disguise. Okay, sa mga OFW natin sa Japan, Malaysia. Okay, alam niyo pa may nag-comment, ba't daw ako nangungulangot? Hindi. Naano ko lang po yung aking high-pointed notes. Sa mga OFW natin sa Japan, Malaysia at Kuwait, ang mga ganitong political moves ay mahalaga dahil naapektuhan nito ang stability ng Pilipinas. Kung magpapatuloy ang Marcos Duterte feud, baka maapektuhan ang mga remittance policies o OFW protections, kaya't kailangan updated ang mga Pinoy abroad. Kung curious ka sa susunod na galaw ni Marcoleta, i-comment ang next move. I-share ito sa mga kaibigan sa Brisbane, Milan at Bahrain para naman may pag-uusapan kayo sa group chats. Kaya mga kababayan, ano ang hatol natin? Ingrato ba si Marcoleta sa Duterte Black o diskarte lang ang pag-iba ng tono? Sa episode na ito, tinignan natin ang konteksto ng kanyang pahayag, ang papel ng Duterte Black sa Senado at ang masalimuot na Marcos Duterte feud. Si Marcoleta bilang Blue Ribbon Chair ay nasa posisyon na magbabago ng laro pero kailangan mag-ingat siya dahil ang politika ay parang sipa sa Quiapo. Isang maling galaw, lagot ka.
Ang politikang Pinoy ay hindi lang tungkol sa mga senador o pangulo. Tungkol ito sa atin, mga botante sa Quezon City, Davao at sa mga OFW sa Dubai, London at Toronto. Ang bawat desisyon sa Senado ay may epekto sa ating ekonomiya, sa ating mga OFW at sa ating kinabukasan. Kaya't mahalagang manatiling updated at critical. Kung na-enjoy mo ang episode na ito, subscribe na. Target natin ang 100,000 subscribers. Okay, bago ang 2026, i-like at i-comment ang Ingrato Ba at i-share sa mga kaibigan sa Los Angeles, Sydney at Riyadh. Kung gusto nyong suportahan kami, magpadala ng super thanks please para naman may pangkapi kami sa susunod na episode. Sa mga kababayan sa Hong Kong, Singapore at Qatar, salamat sa panonood. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na Pinoy Political Pulse, #WalkWithLang at mabuhay ang Pilipinas!